Yo! Welcome back na naman sa ating channel guys at alam niyo na isa na namang episode ng round by round rap battle review, no? Ang daming energy, no? Pero kamusta lahat? Sana ay maayos kayo ngayong linggo na ito at walang nasaktan sa inyo or walang kahit na ano. Sana good vibes lang ang lahat, no? Yung gaya nga ng sinabi ko kahapon um kahapon yung ginawa nating review is yung zoning battles, 'no. So ngayon gagawin naman natin is Ahon 16 battle na ulit 'to, and eto na yung isa sa mga battle ng Ahon 16 na sobrang hinding-hindi ko makakalimutan. Na to the point na sobrang laki rin ng impact nito nung habang inaantay yung uploads, and marami talagang naging feedback lalo na yung mga nanood ng live, alam niyo 'yan. Ibang klase 'tong laban na 'to na papanoorin natin ngayon at, pinaghandaan ko rin 'to. Hindi man ako nakakagsisimba na 'no, pero parang kailangan ko ng dasal ngayong gabi para panoorin 'tong laban na 'to. Sobrang ewan ko kung saan tayo dadalhin nito. So alam niyo na, ito na yung binabanggit ko, yung laban ni EJ Power at Vitrum. So sa mga nakakaalam diyan, alam niyo na kung gaano ka sobrang dark or dilim ng laban na 'to, or sobrang ewan ko na. Kumbaga yung in-upload ko rin na, isa sa mga reels ko dito about yung kupal versus kupal, 'no, ta's, isa pa yung parang nag-dos por dos, parang dos por dos, nag-fusion sila. So yun yung mga nag-trending ko din na reels nung time na yun. So yun, ngayon meron tayong props na 'yan, meron tayong cross. Pero, kidding aside, 'no, so sobrang ano ng laban na 'to, ewan ko. Hindi ito, para sa mga nanonood diyan, kung ikaw ay below 18 years old, sana 'wag mo munang panoorin 'to. Medyo may mga ilang part lang naman dito, hindi naman yung buo. Pero may mga ilang part dito na hindi para panoorin ng mga idara, 'no. So, 'yun, hindi ko na papatagalin pa, panoorin na natin 'to. Pero bago tayo magsimula siyempre, malaking malaking shoutouts muna palagi sa Flip Top Battle League, 'no. And, siyempre kay Boss Enigma and sa lahat ng staff and battle MCs, and even yung mga underground leagues, Mapamotos, Polo, FRBL, Siren, Balagbagan, ah, ano pa ba? May mga nakalimutan ba ako na madalas natin nakikita? Bargain, yon Bargain, and sa lahat ng underground league, 'no, sa buong Pilipinas or sa iba't ibang parte ng mundo, kung meron man. Siyempre meron yung sa Canada and sa Japan din siyempre. And also yung mga represent collabs ng Flip Top, 'no, malaking malaking shoutout sa inyo. And actually heading to this, video reaction, nung nakita niyo yung post kagabi ni Boss Arik about dun sa paparating ngayong taon. So isa siyempre Isa Buhay 2026, tapos yung bago na Langit Lupa Tournament, which is actually may mga ideya ako na, alam mo yun, siyempre wala tayong ideya, technically wala pang detalye yung post na yun, pero may mga naglalaro na sa isip ko kung anong klaseng tournament siya, based dun sa pangalan niya. And yun nga, siyempre gamer din tayo, so may mga, kahit papaano may mga idea tayo sa mga kind of bracketing, 'di ba? And also yung process of elimination, 'no, so binalik din ni Boss Arik ngayong taon yung process of elimination. So, para mag-giveaway din dun sa mga bagong paparating, 'no, mas masala din talaga. Pero yun, gagawa tayo ng separate na discussion about dun, pero ito muna yung gagawin natin ngayong araw is yung re-reviewin muna natin ulit, or papanoorin muna natin for the first time in footage, at i-reviewin natin yung laban ni EJ Power versus Vitro. Let's go! Flip Top, Round 16, Day 2, dito pa rin, The 10th Las Piñas, pang-anim na laban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. I beat Flip Top official merch. Flip Top,
Sa kanan ko, official merch. Cavite, Mandaluyong, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Vitro. Pipirahan ko pakatangahan nyo na sobra walang bola pag kumontra sa mga wakno na boka. Mga temang puro tok na opang toma, opang droga. Habang ako normal forma pero umuora. Inilikha, Raplines Battle League. Let's Ganda ng intro music, Ethan Beat. At sa kaliwa naman, Denver, Colorado, represent para sa inyo. Yeah. Ang pagbabalik, magyay tayo lahat para kay EJ Power. Ilan na nga ba Diablo ang pinili padaig? Kahit alam na ni mamilibit sa sakit ay hindi itatapik ang aking palat at daliri sa sahig. Nakaangat na ang pulang bandila, loob ng katawan ko ang arena. Libo-libo man ang makipagrambulan laban sa isa bibigyan ko ng partida. Ganda ng mga ano nila, intro song nila, ng mga bagong labas nila siguro nito. Alam ko yung KJ bagong labas to eh. Napakinggan ko na siya one time. Pero yung ano lang, yung mismong konti lang siya, hindi siya yung buo talaga. Pati kay Vitro, no? So yun, spatan nyo rin yung mga music din nila ng mga MCs natin, no? So may mga MCs tayo na hindi lang puro rap battle, may mga music din sila. So supportahan din natin, spatan nyo rin yung mga kanta nila, no? Yun natin. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga kasama natin mula kahapon. Lahat ng support ng Tunay Live at online. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Pinili niya mauna si Vitrom. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play ka battle media. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright. Ngayon, Beatrum versus American, Beatrum World! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Ano gusto nyo? Teknika ng palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mong mga atake. Basta ako yung makabagong dahilan kaya to flip-top pinapanood ng mga babae. Tapos ikaw, pogi ka, panggapapota. Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah. Huwag kang umasta, kuya. Puta, wala kang ora. Pogi, pero isa lang naging jowa. Kawawa! Ngayong angas-angas mo, gago, nakakabagot. Kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Kaya di kita maabot. Kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo. Unang beses mo na bimbang. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes. Kapugian ko, sakto lang. Pero ang daming excess. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko, the bestest. Ikaw, love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan, gusto mo mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun. Kaya di ako sasang-ayon. Yung angas mo ngayon ay fucking doubt. Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count. Gago! Kaya pala Ina pa, pogian yung laban ng puta para biya pa ng body count. Ina, kupal eh. Wala, classic, ano to, classic Vitrom agad to, kupal sa kupal, no? Name drop agad yung pangalan ng asawa ni EJ Power. Parang yun yung point niya na ang angas-angas daw ni EJ Power, yun nga, parang in terms of nagpapapugian nga sila, pero nga, pagdating naman sa body count, mas lamang naman si Vitrom. Gago. Tuloy natin. Matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30. Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di magkakayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala pa nagdamay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yun, huwag ka nang maraming say.
Takin ng version cartoon. Buti pa si GL Anime. Pero sige lang nga, kupal ka na. Kasi ang kapal ng fucking face kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw nang kaka-copy paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan. Pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa gara ng wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin. Pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS! Tangina, si Vietro pala may kasalanan, ba't nawala 3GS eh. Pero, ayun nga, no, parang pinapoint lang dito ni Vietrom, no, yung pagiging kupal niya kasi meron siya pinaglalaban. Unlike daw kay EJ Power na kupal lang yung imahe niya pero wala naman talaga siyang pinaglalaban, no. And yun parang naging comparison din ng mga pinakita nila this past battles, especially nung isa buhay runs nilang dalawa, no. Since finalist to si Vietrom tapos si EJ Power naman yung semis na nakalaban ni GL, no. So yun. Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, yung laban niya kay Sherry, si Cray, dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di kakupalan yun, realidad yung nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Yung huling na yun, yung ender niya na yun, actually yun yung medyo parang palaisipan sa aming mga fans, especially marami. Kasi alam naman natin matagal nang wala si Balakid sa liga and kung bakit man siya nawala, maraming haka-haka or mga, alam mo yun, yung tawag nito, basta maraming hindi siya yung pinaka mismong dahilan, kumbaga maraming sasabi na ganito, ganyan. Maraming kumakalat, marami rin nababasa sa mga comments and all. Pero siyempre wala naman nakakaalam ang tunay na nakakaalam ng katotohanan, isa lang naman or si Boss Enigma, 'no. Pero kaya nung bigla 'tong nilabas ni Vietrom sa battle, talagang yung reaction ng crowd, halo siya, na may gulat, may 'di ba, medyo rin kasi parang first time din naman namin narinig yun na, ah, yun na parang nagkaroon ng gano'ng issue si Balakid na parang sa bata, 'no. So, hindi natin alam, walang confirmation na walang may alam or walang nakapag-confirm kung totoo man yun. Pero hindi rin natin puwedeng sabihin na wala siyang, puwede rin sabihin natin totoo kasi nga, ah, ginamit siya sa battle pero let's say, puwede rin kasing pakululan, puwedeng pero if ever man kung ano man yun, pero yun nga, um, siyempre iba pa rin ng iba yung mga ganyang issue lalo na 'pag wala yung tao talaga or wala na si Balakid sa liga, 'no. And based sa mga nababasa ko, I doubt na babalik pa siya. May mga nababasa ako na parang ayaw na rin ng family niya na bumalik siya sa pagharap or sa rap battle. So, I don't know, maybe puwedeng di ko alam kung legit ba yun or what not, pero isa yun sa mga nabasa ko and sana actually nanghihinayang din ako kung gano'n, pero sana makabalik pa rin, 'no, or lumaban pa rin si Idol Balakid natin, lalo na marami talagang nag-aabang sa kanya. Marami pa ring mga fans na umaasa and yun nga marami ring mga current MCs na gusto rin siyang makalaban din, 'no, dahil siyempre alam niyo naman kung gaano kalaki bahagi rin si Balakid sa pagbabago ng mo yun, ng buong liga, 'no. Kasi siyempre nung siya yung nagsimula talaga nung, malulupit na sulat talaga, eh. Kung ako tatanungin, isa si Balakid sa mga talaga ng nagpalawak or nagpa-improve ng written battles, 'no. Kasi noon nagsimula sila,
Yung mga nauna freestyle lang, madalas freestyle ta's ang pinaka-advance na naman ang pinaka-ano naman sa writing talaga si Idol Looney talaga ever since simula't-simula talaga. Pero iba yung, approach ni Balakid, mas witty, mas alam mo yun, mas madidiin din yung mga bara niya and may sense din talaga, sobrang solid 'no. So yun, sana makita pa natin yung mga gano'ng performance sana makabalik din siya 'no. Pero yun yung round 1 ni Beatroom. Yun puro nagsimula sa mga pogi bars diyan din nadamay na rin yung siyempre, kupal versus kupal nga 'to 'no, so damayan talaga 'to, nadamay na yung asawa at anak din ni EJ Power and even yung, comparison niya kung paano yung comparison ng dalawa kung paano sila nagkaiba sa pagiging kupal. So panoorin muna natin yung round 1 ni EJ Power. Yo, yo, yo! Yo, 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 yo! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Yo! Alam nyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala si Looney mamamatay na kasi. Putang ina mo! Tantado! Kupal! Tantado! Tangina mo, nasa harapan mo si Looney. Nakulod! Gabi talaga po. Gago, markado ka na, boy. Kupal, kupal, kupal. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Beatroom. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Ina. Ang hirap paglalaban to, Lord. Sorry na. Tangina talaga. Gago. Parang ano pa bearable pa yung sa magulang Pero putang ina, nadamay pati si Kobe. Gago talaga. Kupal. Tangina niya. Ayoko na ulitin, tangina. Sabi may mga tropa tayo na fanatiko ni Kobe ni Kobe 'no, medyo masakit talaga, masakit 'yun actually kahit ako makalibro na ako pero i-imagine mo na gano'n yung mangyayari, hindi siya ano, pero tangina talaga. Wala andiyan na 'yan, nangyari na 'yan, tangina pero kupal talaga 'no, pero tuloy na lang natin. Ang dami na iba yung reaction ng mga fans kasi siyempre may mga Kobe fans din diyan, putang ina. Ang ina, kupal. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo, walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan? Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagawa. Ang inang yan. Para pala ako si EJ Power, no? Yeah. Dalawa tatay. Yes, sir.
Pero tangina grabe yung ano nun, parang pero props kay ano, kay Vito. Pero kasi ano nito, eh, kumbaga para sa'kin handa si Vitrom sa mga ganitong klase ng banat kasi siya siyempre kupal siya, eh. In a way in her own way 'no, siya kung siya ginagawa din niyang ganyan kumbaga dapat marunong ka rin tumanggap ng ganyan talaga kaya sobrang props din talaga kay Vitrom 'no, kasi siyempre ibang level na yung mga ganyang personal na ano talaga sobrang solid niya, tipong mauuga ka talaga sa ganyan dapat. I mean normally, mga normal tao nauuga sa mga ganyan lalo na 'pag mga usapang pamilya 'no. Kaya props sa mga demonyong 'to, mga nagsangla na ng kaluluwa 'tong mga 'to, eh. Play natin. Yung pagkatalo niya nung finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba abobo tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plain ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Tangina reaction niya do'n, 'di ba, sa Arik 'no? Ano, kaya shoutout si Akata, gagi. Solid yung kung makakabalik. Sana actually ako, wala sa'king problema kung bumalik man sila, kung mapapayagan sila bumalik ni siyempre si Boss Enigma pa rin magde-decide niyan, pero kung yun nga, kung bibigyan sila ng pagkakataon na makabalik 'no, gusto ko talaga sila makabalik, sila ni Lanceta. Kasi siyempre, kahit papaano naman na based lang sa mga recent battles, kahit ako nakapanood din ako ng laban nila sa PSP and talagang may mga may mga ano talaga, may mga talaga 'to, may mga improvements pa. May mga improvement, especially kay Lanceta, sobrang ganda ng mga laban niya lalo na yung kay Mot. Kaya yun yung mga bagay na nami-miss din natin na aminin niyo, lalo na yung mga fans na matagal na nanonood diyan, siyempre nakalakihan natin panoorin yung mga yun na alam mo yun, yung pag-evolve nila as a battle MC 'no. So malayong-malayo na sila sa sino sila dati, kung paano sila kung paano sila sumalang. So ayun ano, nakakalungkot man or wala, eh, gano'n talaga may mga desisyon sila sa buhay na, pinili nilang gawin 'no, kaya nasa ganitong sitwasyon sila ngayon. Pero yun nga, kung saka-sakali man 'no, kung maging, mapabalik pa sila, pero yun sana kung sakali man, eh, wag na nasayangin and i-grab na yung opportunity na yun para at least mas ma-showcase pa yung talent nila or mas mapalawak pa yung kung ano man yung pinaglalaban nila 'no. Pero yun, tangina yung itsura ni EJ Power 'no. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Dying belt kay Apex. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayoko mabantulad nila. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Ire-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente, aktivistang nagmamataas, sa malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Day 2 is the
Para ano, sige ganito na lang din since, andito na rin naman tayo, nabanggit na rin naman niya. Pero para sa'kin hindi naman isa lang, kumbaga dalawa. Dalawang laban yung pinaka nag-stand out talaga nung Ahon Day 1. Yun yung kay MZ Raffian tapos yung main event na, um, Tipsy Dimot. Kasi to be honest, alam naman 'to ng mga nakanood, especially yung mga nakanood diyan ng live, alam yung nangyari. Mula unang laban hanggang makarating dun sa pang-anim 'no. So, hanggang pang-anim na laban, puro choke talaga yung nangyari. Kasi ayoko sanang sabihin kasi hindi pa na-upload yung ibang laban, eh, pero para lang mabigyan ng idea yung iba, siguro, pero yun nga, sabi ko na rin naman. So, ang nangyari talaga nun is, halos lahat yung unang 6 na laban nun puro may choke. Yung iba stumble lang, pero yun nga, may mga choke talaga siya na yung iba kaya kumbaga, ahon is ahon kasi. Para lang maintindihan nung iba, lalo na yung mga bagong fans na kakanood lang or bago lang nanonood ng live 'no, or even ng flip top. Kasi ahon kasi yung parang pinaka-WrestleMania ah, ng rap battle. So, para siyang WrestleMania kumbaga sa WWE WrestleMania lahat yun best matchups, best lineup. 'No. So, hindi siya gano'n kadali na I mean, siguro kung ilalagay ko yung sarili ko sa, paa nung mga MC na sasalang ng ahon sobrang laking pressure niya in a way kasi nga bukod sa, malalaking pangalan yung mga nakasalang, so isang pribilehiyo yun na mapabilang ka. And siyempre bukod dun napakadaming taong nanonood, especially alam niyo naman 'pag ahon 'yan halos lahat ng Battle Rap fans Luzon, Visayas, Mindanao or ibang bansa minsan dumadayo talaga, bumababa ng ahon kasi yun yung pinaka-inaabangan talaga ng marami, 'no. So kami mga regulars na nanonood ng, live events 'no, kahit anong event pa mula umpisa hanggang ahon talagang pinapanood namin 'yan lahat. Pero yung iba na, ahon lang yung talagang pinupuntahan, siyempre iba yung expectation nila kumpara sa'min and yun nga, kami rin, even na regulars na rin kami, nag-e-expect din kami na kapag ahon talaga sobrang lilinis lahat ng mga battle, sobrang gaganda, walang tapon. Yun yung, pinaka-main point 'no. Pero unfortunately, hindi siya gano'n nung ahon day 1. So, medyo mababa yung energy ng mga tao mula nung, una hanggang 6. Kasi ano, eh, although maganda sana yung maganda yung mga laban, actually sobrang solid ng mga laban. Yun nga lang kasi nakakabawas talaga ng energy kapagka bilang may nagcho-choke na. So, yun na bumababa na yung energy ng mga yung energy mo bababa na. So, mas nagsisimula na kasi ma-disappoint yung mga tao kasi automatic alam na natin yung 'pag may nag-choke na, ano na, dehado na. So, wala na siyang ano, maliit na yung chance na manalo kung sakali. So, alam mo yun, hindi mo na i-anticipate yung susunod na rounds or kung ano man yung susunod na sasabihin niya kasi yung iba wala na, ano na, nasa utak nila wala ng talo na 'to kasi nag-choke na, gano'n. And, kaya kung mapapansin niyo kung napanood niyo na yung laban ni Raffian tsaka ni Mzite, sobrang iba yung energy nun kasi, yun yung pangalawa sa panghuling laban ng day 1 na talagang sobrang solid din. Kumbaga dun namin ibinuhos lahat dun sa huling dalawang laban pala namin ibinuhos lahat ng enerhiya na naipon namin nung mula unang laban hanggang pang-anim 'no. Kasi siyempre tahimik na yung crowd maraming dull moments nung ano, eh, nung ibang laban, eh. Siguro kung once na na-upload 'to or na-upload na yung mga laban, ma-o-observe niyo naman 'yan sa crowd na may mga ano talaga may mga moments talaga na patay yung crowd 'no. So, kaya nung time ng, MZ Raffian iba yung energy kasi yun yung kakaano lang namin kumbaga naiipon na siya, eh. Biglang binuhusan namin siya hanggang umabot na dun sa main event na Motipsy 'no. Pero yun, yun lang ika-clarify ko lang yun kasi pero dun kasi itong banat ni EJ Power kasi parang sinabi nga niya na kinumpara lang niya na gano'n na, isang magandang laban lang din parang ahon day 1 'no. So, pero para sa'kin dalawa yun. Pero yun nga, dahil banat niya kay Vitrom yun isa lang talaga. Tuloy natin.
Kaya paano tatagusto? Tinalo nga to ni Manda di umubra pagka malalim. Tinalo din ni Rafian di tumalab yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram. Ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na majijiji. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top. Kupal lamang ang mananatili. Makakatikim to ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Liljan at Romano. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarteng yan, palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Ang ina, grabe yung round 1 niya. Ang dami dropping bombs talaga, kala mo eh. Parang ano eh. Diyos ko po. May dalawang round pa. May dalawang round pa tayo papanoorin, pero yung unang round 1, round 1 pa lang nila, sobrang wala na. Kupal talaga. Sa akin na, baka sabihin ng iba, overtime si EJ Power, kumakita niya sa oras for 4 minutes 38. Yun yung pinakahaba nung nung nagsimula siya hanggang matapos. Pero, kung makikita nyo doon sa kanan, meron 2 minutes 31 seconds. So, yun yung mga idle time na yun, nag-react yung crowd, ganyan. So, hindi siya nag-spit nun. Pero, feeling ko naman pasok, talaga, mahaba talaga dahil nga sa crowd reactions, no? So, yun, round 1. Para sa akin, malinaw na malinaw. Kay EJ Power, no? Sobrang dami agad niyang haymakers nung umpisa eh. Puro sunod-sunod niya si Vitrum dito, kada 2 bar niya, puta, may suntok agad eh. Tapos ang sasolid pa ng mga angles niya. Even though, paresa naman sila, na nagpersonalan, no? Pero mas mabibigat yung mga binitawan ni EJ, tagos sa buto talaga, pucha na yan. Sobrang kupal, ang daming nadamay. Alam niyo na. Pero yun, para sa akin, round 1, bigay ko kay EJ Power. So, pakinggan natin yung round 2. Sumayaw. Hindi na ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami nang hangad yung titi kong bakat! Bitrom the people chop! Lalaking para sa lahat! Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya? God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginambang! Ayun para sa lahat! Sigaw ba hanggang mamatay to? Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan kung ganyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Yeah! Ina mo. God. Ina to, villain,
Puro reference ka lang, kaya mga bars corny. Mga pinanood na gory habang yung life comfy. Hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung bilay na walang laman, yung backstory! Dumilim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real yan talaga. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? E di lumibang ka na. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. We need you, nurse. Takin na doon. Gago. Kupal. Pero ano ewan ko, papaliwanag ko pa ba. Pero, syempre, kahit sabihin nating medic lang si EJ Power, no, na sa sundalo sa US. Pero kung nanonood ka ng mga movies or mga series, yan. Talagang, almost ano lang din sila. Kumbaga, para lang din silang sundalo. Yun nga lang, meron silang extrang skills, kundi yung parang, yun nga, medic, manggamot. Pero yun nga, di ko kasi sure kung totoo ba yung sasabi nila na yung sa, ano siya, sa aso, yung parang vet, ganun. Pero, yung mga K9s na ganun yung ano. Pero still, malaking tulong pa rin yun. And, ano, and syempre, saludo rin sa lahat ng mga sundalo dyan, mapa-Pilipinas man yan. And even yung mga sundalo natin sa ibang bansa, no, na hindi rin biro talaga yung ganyang klase ng trabaho. Pero pasensyahan nyo na muna na pagdating sa flip top, wala, tatawanan lang yan. Especially, yun lang, kay EJ Power na medic siya, no. So, pero sa totoong buhay, malaking impact, malaking bagay yan. Sobrang importante na role niyan. So, yun lang, kupal. Sundalo, per nurse lang naman. O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot, kainay ng aso. Puta pakshit naman. Hindi PTSD yan, gago. Rabies na yan. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga kano, ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo, weirdo. Sa pagkabata ng inalay, kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang na sana ay walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GLA parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi na sa Weirdo Song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? May pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sa biyaya grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan, pare. Ang tawag dyan, maarte. Di yan, Villain. Trip na pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawakan ko ba? What? Kupal. Paisa lang. Isa lang. Niya ka mo po. Oh. Nahawakan na, tangina! Ang tagal mong tinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang niyang kiligin! Na-set up pa. Gago. Ang kulit nung kulit na gato de Vitam eh. O di ba, Villain? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung di ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Di ba? Aasa na lang kita na matindere pa. Wala akong paki sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Ang ina mo. Gago. Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo, pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance.
Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. Ang ina mo, rock and roll. Ang ina mo, may MCR ka pala, ha? Fan ka na MCR, ha? Ang ina mo. Sana all may ticket na. Gago. Ang ina, iba yung beat room nung round 2. Kumpara dun sa round 1 niya, sobrang layo ng energy. Tsaka mas solid yung mga punches na dito, mas mapasok no kumpara nung round 1. Tangina, tapos na ba? Hindi pa ata. When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy, Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ka ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya! Yan ang totoong digmaan! Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantutan na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita. Kantutan na magulang nila. Agoy, agoy, mahal kita, babe. Yung mga magulang mo, puta ka na, rape. Oh my God, Daddy, I am your slave. At di talaga yun yung buhay that you wanna live in. Putang ina. Lord, sorry na. Ayoko na. Ang ina, sumasakit na naman yung ulo ko. Ayop na laban talaga to. Grabe. Wala nang dull moment. Tuloy-tuloy na yung energy, kaya grabe. Tayo, para ako nanood ng live, sumasakit na lamunan ko, Tangina. Tuloy natin. Dalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Yun, putang ina. Natapos din. Ayop. Tangina, kay Bitrom pa lang. Meron pa kay EJ. Gago. Tarantada. Pero yun, mas malakas tong round 2 ni Bitrom kumpara sa round 1 niya, no? Mas parang yung feeling ko ng round 1, nagpapainit pa lang siya, And also, flop lang yung mga angles niya nung round 1. Pero tong round 2, sobrang iba yung energy, iba yung rebuttals pa lang kasi, yung lakas na ng rebuttal niya. Kumbaga, doon pa lang nagsimula niya nakuha niya kaagad yung momentum, no? Bumalik sa kanya yung momentum, kaya ang ganda ng sumunod na mga nangyari, yung pagka-deliver ng yung pyesa niya ng round 2, and mas pumapasok na lahat nga ng punches niya, no? Mas marami siya nakuha mas marami nagland na punches dito kumpara sa round 1. Sana kupal. Kaya, hindi mo na. Para akong MC, hindi muna akong tubig. So yun, pakinggan muna natin yung round 2 ni EJ. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Yan to Hoy, tumingin ka sa akin. Gago. Magpapakabait na ako. Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Cancel. Ano ako, parcel?
May napanood akong reels nito, nasa press con. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa alsada. Ang tanong ko, tang-ina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Pa-atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinaawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Tanginang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, san ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Yan talaga. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tangina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag nyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Ito na, tangina. Whew. Diyos ko, Lord. Lord, ito na, Lord. Tangina, Lord, ito na. Game. Sino? Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina? Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila? Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Big T yarn. Big T yarn. Ganon sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang bigte. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin? Well, tawag dito, Big T Bars. Kaya kayo naman ang aking bibitin eh. Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan.
Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda. Tangina. Hindi ko ma-comprehend. Tangina, narinig ko na naman. Shit. Sa mga nanonood guys, lalo sa mga underage guys, pasintabi muna sa inyo. And sa mga, kung nanonood man yung mga family ng mga, feeling ko ano din, na-blip naman eh. Pero yung mga nakakaalam lang yan, yung nakarinig lang is yung mga nanonood ng live. No? Pero, yun, hindi siya, sobrang, hindi ko alam kung paano mag-react sa ano yan eh. Kumbaga, masyado talaga siyang dark. Sobrang, yun yung mga barang hindi mo inaasahan talagang mababanggit sa bate, no? Although may creativity side siya, pero sobrang ano nun, wala, hindi ako makapag-react na nga dun kasi sobrang, I mean, syempre kung ako yung nasa katayuan, pero props kay ano, saludo at props kay Vitrum, sobra. In spite of ganun na talagang na sumalangit nawa, and yun, rest in peace sa mga nabanggit. Pero syempre si Vitrum yung mas sa kasalukuyan talagang nung time na yan sobrang pang-uga talaga yun, talagang ewan ko lang hindi lang kita, pero ako napansin ko sa akin talagang nauga rin si Vitrum doon, and sobrang foul nun kung yung susamahin, no, kung sa ibang ano. Pero dahil nga yun yung mga persona nila, yun yung mga napili nilang estilo, or ayun sila as a battle MC, talagang kupal sa kupal, no. No holds barred yan. And ano yan, kumbaga sky's the limit talaga kung anong mapiga mo na ano. Kaya sobrang, yun nga, hindi ko alam kung ako, pero shit talaga, yung mga goddamn, mapag-goddamn ka na lang talaga eh. Even yung kita nyo naman yung mga MC, hindi rin sila masyadong maka-react kasi syempre ibang tao na yun, and pero wala, yun na yun, nangyari na yan eh. And tuloy na lang natin. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung magtago sa mga pulis na rumoronda? Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe, yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta, kaya tanong ko ilan pa. Tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher. Parehas silang dinamay si Balakid sa ano, no, sa round sila. Kay Vitrum round 1, tapos kay EJ round 2, no. And same sila ng pinaparating yung sa minor shit. Pero yun nga, kung ano man yung katotohanan, sila na nakakaalam niyan. Mas maganda sa kanila na lang. And ewan ko, kung sakali man siguro nababalik si Balakid, no, sana ma-address niya yung issue niya. Pero still, tangina, grabe itong round 2 na to. Tuloy natin. Guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Vitrum, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta, kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta, mapapadroga din ako. Kain ng mga to, pati pa ikibaa ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Tangina, mga motos, MC, tsaka pulo. Gago.
Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Ano? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico? Ano? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador na aliping sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nag-chill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, diba, ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo'y niyurak-yurakan, winalangyan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Tangina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa ko ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Okay, yun yung round 2. So, tsaka na, madugo yung round 2 din nito ni EJ Power, no? Pero, ano kasi, magkaiba kasi sila ng, I mean, yung, parehas malakas, actually. Kaya lang hindi ko yung sound kasi ni EJ Power, yun nga, isa part nung sa Big T bars niya. Talagang hindi ko siya ma-comprehend or hindi ko siya alam mo yun, nung narinig ko siya ulit, talagang nag-sink in din sa akin yung times nung live na 'to. Grabe yung ano, hindi ko alam kung ano mo yun, ang hirap mag-react talaga sa ganung bars kasi syempre may mga dami na wala na dito and isa nga yan sa mga isa rin yung depression na yan, yung isa sa mga nilalabanan ng karamihan ngayon, no. So hindi biro yung hindi biro yung pinagdadaanan nila, no. So ayun, so don't promote naman na ano na yun nga. Syempre ano pa rin tayo sa mga taong may depression, talagang depression is a real thing, no? So, hindi dapat natin ginagawang biro. Pero, since ito, sa battle na to kasi talagang wala eh. Naglaban yung kumbaga sabi nga namin, naglaban yung dalawang demonyo eh. So, wala talagang makakapigil sa kanila, no? So, wala na. Yun na yun. Pero, para sa akin sa round 2, mas malakas yung round 2 ni Vitrum, no? So, mas marami akong natripan dun sa piyesa niya sa round 2. Though hindi naman sila nagkakalayo ni EJ, no, mas malakas pa rin yung kay EJ, yun nga lang mas may edge sila ng konti yung kay Vitrum. So, para sa akin yung round 2 bibigay ko kay Vitrum, no. So, tulad natin sa round 3. Lord last na. Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun o. Sir, just bob my location. Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama na pulube. Anong tingin mo kay tulala? Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto niyo ba ng kupalan? Gusto niyo ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababatel. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong palangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tapos sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka mabatel.
Pero wala talagang sinabi yung mga ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top 5 o mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch! Kaya hindi padaliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, at tindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kami. Pause ko lang saglit, no? So, yun nga, kung nasusundan nyo si Vitroom sa social media niya, no? So, talagang yung pinagdadaanan niya is really shit din talaga. Hindi lang siya basta battle lang, no? Lalo na yung laban nila, yung pinaglaban nila. Kumbaga sila yung pumopronta sa mga lumalaban para sa anti-corruption, no? And nabasa ko sa nabasa yung recent post niya talagang parang may kinakaharap ata siya na kaso or what not. Or hindi ko lang ma-remember yung nabasa ko pero this is real guys, this is real shit, no. So saludo kay Vitroom and sa mga iba pang mamaya lalabas naman sila. So sa kay Vitroom at yung sa mga pinaglalaban nila, no. Sila yung nagiging boses ng masa ng marami na alam mo yung tahimik lang na hindi makapagsalita laban sa korupsyon, no. So sila yung boboses para sa atin, sila yung gumaganap para sa atin sa streets, sa lansangan, sila yung nakikipaglaban. So sobrang saludo sa kanila and sa mga pinaglalaban nila, no. Tuloy muna natin bago tayo bago titulo yun. Amo, tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Mga rapper dito may Hip Hop United sa pakikibakay rooted. Yan yung mga yangstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na true west. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istondalo na US. At tangina mo, tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag kang Sierra Madre! At pumapatay raw sa Iraq, kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan. Pero merong GL ng palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip Hop United! Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong babanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At pitpit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Wala akong pakasalaban na to. O grabe na ako iyo. Ano pa ako palang tangina mo, mag-rally ako dito. Yung bilin kong imahay, babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo, fucking terrorist! US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap na lang kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sangkot, dapat managot! Lahat ng sangkot!
That's on me, man. Oy, 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 oy! So, so yun yung round 3 ni Vitrom, no? So ito na, dito niya na ginamit, yung round 3 niya is umikot dun sa kung ano man yung yung sa pigalaban nga nila and yun nga sa Hip Hop United. And sa yun nga dahil nga angle sa kanya madalas yung pagiging aktivista niya, no. So and given na alam niya nakalaban niya si EJ Power na US based or sundalo sa US, no. So malamang sa malamang yun nga ibabalot niya sa kanya yun. So parang ito yung naging sagot niya doon sa anggulo na yun, no, yung buong round 3 niya and sobrang saludo kay Vitrom and sa buong Hip Hop United, no, sa mga kasapi at mga miyembro, no, na lumalaban or sila yung pumopronta para sa ano, no, sa mga sa maraming Pilipino, no. Isa sila sa mga lumalaban and yun, medyo magulo yung medyo magulo alam natin na lahat na magulo talaga yung pagdating sa mga ganyang bagay, no. Para kaya ibang klase yung puso talaga din ni Vitrom pagdating sa ganyan. Even kay noon pa man nagsimula diyan si Balakid nga, 'di ba? So talagang may mga pigalaban talaga sila yung mga nasa kalsada talaga na alam mo yun, gumaganap. So, sobrang saludo sa kanila, no. And yun wala akong masasabi dun sa round 2 na yun, tagang purong puso yun ni Vitrom na purong hindi na siya battle, tagang puso niya na yung labas niya diyan sa round 3 niya na yun. So sobrang saludo sa kanya. Pero yun, di pa tapos. Pakinggan mo natin yung round 3 ni EJ Power. Putang ina mga to! Putang ina, pasang-pasa. Sino kayo? Putang ina nyo, no? Putang ina, entablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Pero ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung Vitrom na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na pang-gera. Game! Supot mo, tol. Ang gaya sa pagmoto. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napaoo sa halaga na tagpipiso, malamang pag inibita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina ang chip mo. Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kay Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Ang ina, guys. Yan yung yung bago yung laban na yan. Nag-perform performance ni Glock 9 ng upuan. Actually, bago yung mag-MZ Raf yan eh. So, last break, bago mag-last break yun yung performance ni Glock. Tapos sumunod yung laban na yan, no. Raf yan tuloy, MZ Raf yan tuloy. Bago mismo yung laban nila pala. Sorry. Na-juggle ko na. Pero yun, bago yung mismo laban nila, galing yan ng break eh. Tapos yun, gago. Tapos binanata si Glock 9. Andun pa kawas sa likod si Idol Glock. Andyan lang sa crowd sa VIP, no, sa mga guest. Gago. Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya.
O di ba? Handang magpakapapit just to earn a living. Ulul parte ka din ng Matrix, kaya wag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin because he has lived long enough to see himself become alipin. Tuta ng NPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinag paggamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD because you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. Real shit. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga Tangina yan. May mga pulis pa dyan. Gago talaga. Kupal. Tangina talaga, naalala ko bigla. Yung mga pulis dyan eh. Na, syempre, kada event naman meron. May mga pulis, may mga tropa tayong kapulisan dyan. No? Eh, nasa ano pa yan? Las Piñas pa yan. Tangina. Tangina, gago. Tuwang, tikbalang, kapre, tsaka engkanto, ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para saan yung tapang nyo at pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China. Ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige, ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano, laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo, power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang.
Yung round 3 ni EJ, shit, Lord, thank you, tapos na. Yun yung ano ni EJ Power, no, round 3. Sobrang solid din, kumbaga, grabe yung mukha ni EJ. Kumbaga, yun naman yung side niya, no. So, kumbaga kinontra naman niya yung pinaglalaban din ni Vitrum, no. Um, Both of them naman have strong points. Ang hirap kasi pag-usapan ng mga ganyang bagay sa totoo lang, guys, kasi sobra sobrang lawak niyan, and parehas sila may mga punto, eh, 'no, may mga kanya-kanya silang punto talaga na tama parehas. Kumbaga, actually yung mga ganyan kasing bagay ang hirap talaga pagdiskusyonan, eh. Kumbaga, ito yung side ano, kaya mas maganda talaga yung ganitong discussion din. Pero hindi ito kasi sa battle rap 'to, so iba yung atake nila rito, unlike 'pag talagang pinag-usapan ng seryoso yan. Pero ayun, so nagkontrahan sila nung round 3, 'no, and feeling ko dahil nga mas mahaba yung round ni EJ Power dito, mas marami siyang naibitaw na mga solid din talaga. So, yung mas marami siyang naipukol na mga puntos, and yun, para sa akin yung round 3 bibigay ko yung kay EJ Power, 'no. So, round 1 EJ, round 2 Vitrum, round 3 EJ Power. Pero again, isang laban na naman 'to na panalo yung lahat, sobrang solid. Ako man mapa-live man, and even sa footage, first time ko napanood sa footage, sobrang solid talaga itong dalawang 'to, and saludo sa inyong dalawa. And yun, sana marami pa akong, I mean, gusto ko pa silang mapanood ulit, and siyempre alam naman natin na itong dalawang 'to na, simula nung umusbong hindi na sila nagpabaya sa mga kanya-kanya nilang ano 'no, performance, 'no. So yun, maraming salamat sa kanila, shoutout sa inyong parehas, EG Power and Vitrum, mabuhay kayong parehas, 'no. Naka-survive na tayo, natapos na natin yung pinakamahirap na i-review, sa totoo lang. Pero yun, ah, yun yung boto ko, 2-1 para kay EJ Power, 'no. Flip top Vitrum versus EJ Power. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho. At pagkatapos nito, may special na mensahe rin si Sir Glock9 para sa atin lahat. Pero ang boto ng orado, 3-2, magigay para kay EJ Power. So, either way yun. So yun, dinaanan ko lang, mali pala, na ano ko na hindi ko na matandaan. Pero yun nga, after pala nitong laban na 'to, tsaka nag-perform si Idol Glock9, 'no. So parang nabanatan muna bago, so yun. Anyway, so that is it for today, guys. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa akin, mapa-Facebook man, YouTube, and TikTok. And kung hindi ka pa naka-follow, alam mo na, subscribe na kayo sa YouTube channel ko, and like and share nyo lang yung ating mga reviews, and also sa Facebook, share nyo lang and react lang din kayo. I-comment down below nyo lang din kung ano yung pakiramdam nyo, or kung ano man, opinion nyo about sa mga battle na nilalabas natin, no. And yun, meron din tayong TikTok, no. So yun lang, guys, until next time, or maybe bukas ulit, try natin kasi medyo papalapit na ulit yung weekends off na natin, so marami tayong gagawin, pero tingnan natin. Hanggang dito na lang, guys. Bye for now, peace out, yo. Shoo!